Posible palang iban ang mga players na hindi sumipot sa kanilang mother team at eventually tinanggal na sa kanilang roster kapag hindi pa sila nagpakita bago magsimula ang Commissioner's Cup. Siguradong hindi na sila makakabalik sa PBA indefinitely. Ang tanong, bakit kaya sila hindi sumipot sa kanilang ball club? Unahin na natin itong napapabalita ng huling buwan na si Luis Sanggalang. Si Sanggalang kasalukuyan naglalaro umano sa ibang liga, which is hindi naman din alam ng ligang iyon na meron pala siyang napakabigat na issue na siyang dahilan kaya hindi na siya nagpapakita sa Terra Firma. Marahil alam na niya ang magiging kahihinatnan ng kanyang ginawa. Kapag nalaman to ng PBA at ang Terra Firma management, di pa rin naman siya makakapasok. Ayon kay Snowbadwa, si Luis Sanggalang gumagamit umano ng bawal na gamot bagamat walang ebidensya. Pero itong hindi pagsipot niya ay nagpapatunay na guilty siya sa kanyang ginawa. Kasi kung wala talaga, pwede naman niyang harapin ang lahat kapag napatunayan na totoo. Baka ma-lifetime ban pa siya sa PBA. Pwera na lang itong susunod na player na hindi naman gumamit ng kung ano. Pero meron naman siyang mabigat na rason kung bakit nag-awol sa Terra Firma. Pagkatapos ni Luis Sanggalang, si Mark Nonoy ang umalis nang hindi nagpapaalam. Si Mark Nonoy pa naman ang inaasahan nila na magiging franchise player sa Jeep kasi yung dalawang Ahanmisi na magkapatid di rin naman magtatagal dyan. Ang dahilan na pag-awol umano ni Mark Nonoy, ilang buwan na siyang hindi nasasahuran, kung minsan delay. Ngayon wala na talaga, kahit sino naman ang ginawa ng ganitong bagay. Nagpakahirap na maglaro pero hindi ka sasahuran. Sigurado walang player magtatagal dyan. Kapag nalaman ng PBA na totoo ang mga rumor ni Snowbadwa na hindi siya nasahuran, tiyak pa imbestigahan din itong Terra Firma management. May mga haka-haka din na baka meron namang tinatanggap si Mark Nonoy pero hindi nga lang masyadong kalakihan. Tapos si Mark Nonoy nagre-reklamo. Kung ganito naman ang senaryo, walang magiging penalty ang PBA dito. Umabot ka man sa salary cap o hindi, as long as nagpapasahod ka, wala nang paki ang PBA dyan. Tsaka pwede naman din si Mark Nonoy magpa-request ng trade kung ayaw niya sa Jeep. Ibibigay naman nila agad yan. Kesa man mag-awol siya, total magaling naman si Mark Nonoy at ideal guard pa rin siya sa PBA at marami pa din magkaka-interes. Sayang ang karera ni Mark Nonoy, nasa kanyang prime na sana siya. Si Greg nga nagkukumahog na magkaroon ng pagkakataon na makapaglaro. Hindi pa rin pinagbigyan ng PBA. Mukhang totoo nga talagang may silent ban siya mula sa taas. At ang nakakapagtaka pa, hindi pala siya nilagay ng Titan Ultra sa kanyang lineup para sa Commissioner's Cup. Baka sa ibang liga nila nilagay si Greg. Dito naman tayo sa mga imports. Ismael Romero umalis na ng bansa kasama ng pride niya. Si Ismael Romero na meron pang preskong issue sa pagsisisipa kay Nick DeMusis ay hindi po humingi ng tawad. Ang kay Snowbadwa, sinubukan daw kumbinsihin ng Meralco Bolt si Romero na humingi ng tawad kahit informal lang o yung kahit sa pagpo-post sa social media, kahit di na siya humarap kay DeMusis pero ayaw niya talaga. Instead, umalis na siya ng bansa at hindi na babalik hanggat walang EASL. Mukhang sa EASL na lang kasi si Romero magkakatungtong. Ang ginawa ng Meralco syempre, hindi papayagan ng PBA maglaro si Romero kasi nga meron pa siya mainit na issue ng paninipa tapos banned pa yan sa Dubai. Naghanap na lang din ng Meralco ng bagong import. Matigas si Romero. Ayaw niya yung pinipilit siya. Umiinit pang ulo niya lalo. Hindi na rin niya pinagpipilitan ng sarili niya si Meralco. Di ba walang trabaho basta hindi lang makahingi ng paumanhin. May ibang mag-o-offer naman daw sa kanya sa labas. Ganon katigas ang mamang to. Alam niyo, sayang si Romero. Grabe yung grit and hustle niya sa kabila ng tangkad at laki niya. Athletic, may shooting, may jumpers. Grabe yung capabilities niya. Magalit man kayo kay Romero pero napaka-versatile talaga ng mamang to. Nasasayangan talagang Meralco sa kanya. Ayaw kasi ni Nada Trillo yung mga imports na kailangan pa magkaroon ng trial sa regular games. Ayaw nila ng import na nag-a-adjust. Gusto lang yung subok na at tamang-tama si Romero kabisado ng system nila. Kaya din ni Romero gumawa ng sariling play sa floor. Kaya kahit broken play pa yan, napupunan niya. May pagkabuhakaw lang konti pero nakakabuhat. Sino naman kaya ang susunod na import para sa Meralco Bolts?